Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, alikot pag-usapan nga natin itong issue na nangyari nung panahon ng bagyong Karina. Diba? Super Typhoon Karina. Nakakatawa nga guys. No? Actually, kailan ba ako nandito? I think since 2000. Since pandemic, no? Since 2020. Ngayon ko lang yata ulit na experience ang isang Super Typhoon. And prior to Super Typhoon Karina, yung isa sa sobra kong naranasan is si Milenyo. Yeah, I guess that was it. No, si Milenyo Millennia, basta. Yun yung nagbaha sa Makati at that time while I was still working there. Actually, doon ko na-experience yung nagliliparang mga bubong along Buendia. No joke. Imagine niyo guys, no? Buendia, no? Yung kahabaan ng Buendia towards Makati Med. Ano yan eh? Puro building dyan eh. Tapos may nakikita ka nagliliparang mga yero. As in, sobrang classic. Tapos meron pa ako na experience na halos naririnig mo, di ba, ang daming mga buildings dyan sa may Chino Roses. I used to work in a BPO na yung BPO namin is naka-station sa may Coconut Planters Bank. Was it? Oo. Building. Tapos, madalas pa nga, ewan ko, chismis na. Si ano daw may-ari nun? Si Ramos at that time. So, madalas nakikita si Ramos na umakit, bumababa sa building na yan. Anyway, so, may malaking panel ng salaming yon. Tapos, because of that bagyo, as in maririnig mo yung yung woo, 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 and lahat nga ng tao pinapalayo nga eh. Because baka nga daw mag-break, sure na pag yun inabasag at tumama sa'yo, possible na pwedeng fatal ang kalabasan nyo. Anyway, so today pag-usapan nga natin ang nangyari sa bagyong Karina. Gaano nga ba kagaling si BBM pagdating sa mga ganitong bagay? Okay? Kasi kung tutuusin, during the time na siya ay nangangampanya, napakagaling ng partnership nila ni Inday Sara at that time. Ilang bagyo ang dumaan during their campaign season. Hindi mo narinig na hindi natin siya masyadong nakita. Kandidato pa lang siya. Hindi natin siya masyadong nakita na nagpapa-interview. Nagpapa-interview na lang siya pagtapos niya ng gawin lahat ng kailangang gawin. Nagpadala ng mga relief goods dito, relief goods ganyan, blah, blah, blah. As a private individual, kasi kandidato nga siya eh. Nung time na yun eh, if marirecall ninyo, di ba? Pero ngayon, ganun ba yung nangyari dito sa Bagyong Karina? Pag-usapan natin. Okay guys, ayon sa news, even before we get into all the videos na ipapakita ko sa inyo, as of today, ayon dito sa isang article, no? Pakita nga natin para mabasa niyo. Ayan, on July 25, 2024, Super Typhoon Karina exited the Philippine Area of Responsibility. A total of 1,321,441 families or 4,696,665 persons are affected in 4,073 barangays in regions NCR 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, 7, 10, and CAR. Diba? Guys, ganito karami. Okay, ganito karami. Ayon dito. Okay? Ayon dito sa news na ito. Ngayon, punta tayo dito guys. Itong video na ipapakita ko sa inyo ay galing kay Ma'am Joey. Ito po ay isa sa mga vlog niya. Sabi nga rito ni Ma'am Joey, this is BBM vlogging about how we can resolve flooding problems 3 years ago.
Ito po ay during his campaign season. Panoorin natin. Wala ba tayong magawa para mawala itong mga baha? Siguro hindi naman kaya natin walain ng gusto yan ng lahat. Pero marami pa rin tayong pwedeng gawin para siyempre mabawasan ang damage at saka yung pahirap na dinadala ng baha sa ating mga kababayan. Actually, nag-start yan noong 1970s. Panahon pa ng father ko ay sunod-sunod yung mga mabibigat na typhoon. At nagkabaha talaga, hindi lamang sa Maynila, kundi sa lahat ng Pilipinas. At gumawa sila ng plano para maglagay ng mga spillway, linisin ng mga estero, at hindi lang maglagay ng spillway para kung saan pwedeng lumabas ang tubig. Kung hindi, meron ding urban planning na ginawa na para hindi masyadong marami ang tao sa isang lugar at maayos ang patakbo ng serbisyo sa bawat lugar. Paano ginawa? Kung makita ninyo ang development dyan sa bandang Batasan, kaya't sa Circle, puro government offices yan, dahil dyan na ililipat sana ang government center. Kasi yung mga opisina na nasa Maynila pa, originally, matraffic na masyado, kulang na, maliit na. Kaya gumawa sila, actually, nagtapatayo ng Batasan, mother ko para lahat ng government buildings nandun na sa isang lugar na malawak, na hindi malaki ang kalsada, na hindi magkakaproblema. Isa sa bagay yun. Yung iba, yung relocation, yung mga flood hit areas. Linipat ang mga tao doon, hindi nala sila sa mas mataas para hindi na sila tinatamaan ng flood. Yung iba doon naging BLISS project, yung iba naging NHA project. Bukod pa ron ay gumawa ng malaking plano para magkaroon ng spillway. Tawag spillway dahil pag naipon ng tubig, may lalabasan siya. May kanal na malaki. 4 na spillway dapat ang gagawin dito sa Manila. Natapos yung unang spillway noong 1983. Yung pangalawang spillway natapos noong 1984, 1985 natapos naman yung pangatlo. Yung gagawin noong 1986 ay kinancel dahil sa coup d'etat noong 86. Kaya tinigil lahat ng project ng father ko. Kaya hindi na natuloy yun. Sa kasamaang palad, hindi na itayo ang Parañaque Spillway. Kaya ang tubig na naiipon sa lawa ng Laguna, walang malabasan. Nagre-resulta tuloy ito sa pag-apaw ng mga waterway sa Metro Manila at matinding pagbabaha. Lahat ng problema natin ngayon at lahat ng problema na naramdaman ng tiga Maynila nung Undoy, hindi siguro naging ganong kalala kung tapos na sana yung spillway na yon at ang baha talaga nang galing Laguna de Bay, sana nakasingaw yun. Ang sabi nga ng ating kaibigan, si Architect June Palafox, alam mo si June Palafox? By the way guys, for the record, alam niyo ba kung gaano kasikat si June Palafox sa UAE? Actually, Architect June Palafox is one. I'm not sure if June Palafox o yung tatay. Basta isang Palafox, na architect, magaling na urban planner. Okay? Ang sabihin na lang natin, so ayun nga, going back, yan si Architect Palafox, guys. Sikat na sikat yan sa UAE kasi isa siya sa tumulong sa government ng UAE na ma-establish ang isa sa pinakamagandang urban planning na ganun ka-modern, ganun kaganda ang ginawa niya. Isa na sa pillar, sabihin na lang natin, isa si Architect Palafox na pillar kung bakit ganun kaganda ang Dubai. Dahil isa siya sa mga urban planner at that time. Palafox, sikat na sikat yan. At siya ang isa sa mga arkitektong tumulong, gumawa ng urban planning ng buong Metro Manila nung panahon na yon, nung panahon ng father ko. Hanggang ngayon, yan pa rin ang ganyang ginagawa ng trabaho. Kilala siya sa abroad at marami siyang malalaking project sa iba't ibang bansa. Siya mismo nagsabi, sana kung natapos lang natin yung pang-4 na spillway, yung Undoy, hindi ganun karami ang napinsala, hindi ganun karami ang nahirapan. Now, one of the biggest questions that we have right now, since sumupo si BBM back in 2022, ano ang nangyayari sa Parañaque Spillway? Told before, yung Laguna Lake just like a toilet without a flush. Yeah, kailangan drain. Kailangan lumabas. So yung Parañaque Spillway na pinopose natin with the World Bank funded project, 1975 pa. Tapos revive ko nung after Ondoy. Yung binahan ng Ondoy, 80,000 hectares of urban land.
80,000 hectares of urban land is larger than Singapore. Singapore is only 71,000 hectares. 4,100 cubic meters per second bumagsak from the mountains na denuded. Capacity ng Pasig River, 600 cubic meters lang. So yung almost 4,000 cubic meters of flooding, it flooded the 80,000 hectares. And we don't have it to be I hate to say it, but you were right. Na-predict nyo mangyayari uli ito and it's going to be worse. And yet, Actually, hindi niya na-predict, na pag-aralan niya. There's a big difference between na-predict sa napag-aralan. And gaya nga ng sinabi ni di ba bigla tayo naputol. Anyway, going back guys, no? So obviously, doon sa first video na pinakita ko sa inyo, ito po ay isang vlog ni BBM prior sa kanyang pagkapanalo. So during his candidacy, ni-release niya po yung video na yon. So, okay, just to establish, alam ni BBM, okay, alam ni BBM na even panahon pa ng ama niya, problema na po ng Pilipinas ang baha. Daanan po tayo ng mga bagyo. Now, during the time of Marcos Sr., nagkaroon po ng napakagandang solusyon ang kanyang ama. Unfortunately, siya na rin mismo nagsabi because of the coup d'etat of 1986, na-cancel po yung Parañaque Spillway. Now, the question is, anong nangyari? Nung siya po ay napaupo bilang isang presidente, bakit hindi niya naging priority, okay, ang pagpapagawa ng Parañaque Spillway? Ayon na nga dito kay Architect Palafox, he tried to revive the Parañaque Spillway nung bagyong Undoy. But what exactly happened? Unfortunately, nung July 22, SONA, ipinagmalaki ni BBM at pinalakpakan siya ng matindi. Dahil sa di umanong 5,500 niyang flood projects, no, flood control projects. Pero bakit ito ang ginagawa ngayon ng mga senador after ng Super Typhoon na Karina? Senado at Kamara ang bilyong-bilyong pisong pondong ginastos para sa mga flood control project.
Sa tagal daw kasi gumagastos dito ng gobyerno, hindi naman nawawala ang mga baha. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Tumataginting na 255 billion pesos ang pondo para sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways ngayong taon. Sa ikatlong sona nga ni Pangulong Bongbong Marcos noong Lunes, ibinida niya ang higit 5,000 flood control project na nakumpleto na. Pero matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karating probinsya kahapon, ang tanong ng mga senador, anyari? Ayon kay Senate President Chis Escudero, daan-daang bilyon ang ginastos ng gobyerno taon-taon, pero parang hindi naman daw nawawala ang baha, partikular sa Metro Manila. Depensa ng DPWH, nagkataon lang na malakas ang ulan kahapon, kaya hindi kinaya ng mga pumping station. Take note of this, guys, no? Ayon kay DPWH, okay, again, ayon kay DPWH, nagkaproblema ang mga pumping station at malakas daw ang ulan. Pero during the Senate hearing, iba ang kanilang sinabi. Sumabay pa raw ang high tide, kaya marami talaga ang binaha. One of the problems that I can see in Metro Manila is the internal drainage is old and constricted at, because of yung population and everything. It has to be rehabilitated actually. Pagdating naman sa mga flood control projects sa Metro Manila, hindi raw DPWH ang in charge dahil MMDA ang nakatoka rito. Para naman kay Senator Joel Villanueva, hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ni Bonoan. Balak daw niyang paimbestigahan sa Senado ang nangyaring pagbaha para busisiin kung saan ba talaga And they actually did. napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondo sa mga flood control project. Definitely, we have to investigate all of this. It's unacceptable to hear na malakas kasi ang ulan at madami ang tubig. Hindi po yung dahilan. Para naman kay dating Senator Ping Lacson, matagal ng pugad ng katiwalian ng mga flood control project. Madalas daw kasi nagsasabwatan ng mga kongresista, ilang ahensya ng gobyerno, ay bulsa ang pondo sa mga naturang proyekto. Kaugnay pa rin ang isyong yan. Nakatakdang magpatawag ng hiwalay na investigasyon ang House Committee on Metro Manila Development. Pasasagutin nila ang DPWH at MMDA. Ito yung naging problema natin, guys. Kanya-kanya ng turuan, kanya-kanya ng sisihan na nangyari doon sa naging result ng Super Typhoon Karina. Sino ba talaga ang sa tingin nyo ang dapat maging accountable dito? Suportado mismo yan ni House Speaker Martin Romualdez. That's part of our oversight functions. We also have to have accountability sa pagtama, paggagastos ng ating budget. So titingnan natin kung effective, efficient, at tama sana naman. Kung may nangyayaring dati na hindi tama yung paggagastos, talagang hindi talaga pwede yun. Nagbabalita mula. Masyadong safe yung mga sagot dito ni what do you call that? Ni Tambaloslos. Pakinggan natin tong sinasabi ni Senator Chis Escudero. Well, number one, where are the flood control projects, Karen, especially in the areas affected? I'll give you an example. In Rizal, we spent about 8 billion for the past 2 years on flood control. In Metro Manila and Bulacan, we spend 25 billion a year, more or less, in flood control projects. So the question is, where did it go? What was it able to accomplish, if any? At dapat ma-identify natin yung mga binabahang lugar at bakit binaha yun. These are very simple and commonsensical questions, Karen, that need to be addressed. Kaya nga pinanawagan ko sa kasagsagan ng bagyo, mag-ikot, mag-inspect ang DPWH, ang MMDA at saka ang mga LGU para makita at malaman anong nga ba yung problema at nagbaha. Madalas binabanggit ay baradong drainage system. Bakit hindi naglinis sa mga LGU at MMDA? Alam naman na nila yan. Madalas sinasabi na sira yung gate. Yung gate sa Navotas, Karen, ilang buwan nang sira yan. Bakit hindi nila ginawa ng paraan ng ilang linggo matapos masira? Ngayon nga nagbaha. Doon pa lamang nila sabihin, ay sira nga pala yan. That should not be the case anymore. Alam mo, feeling ko, no, yung mga tao, ginawa nilang tanga dito sa mga naging komento nila. I'm not talking about the comments of Senator Chis Escudero. Yung mga sinasabi ng mga accountable sanang tao. 'Di ba? Ngayon, sinisigaw dito ni Senator Villanueva, ang national government daw ay palpak. Hindi ba kayo isa sa mga taong pumalakpak
sa palpak na tinatawag ninyo ngayon. 'Di ba? Kakataon na lang, ganito yung nararanasan natin. Alam mo, isa sa mga gusto ko nga itanong ilan sa mga kongresista natin, mayor, vice mayor, kagawad, barangay councilor, senador, public official, ang naging affected nitong bagyong ito? Ilan sa kanila ang nabaha? Ilan sa kanila ang nasiraan ng maraming gamit sa bahay? Ilan kaya sa kanila rin ang nasiraan ng mga sasakyan? Gaya ng dinanas sa mga common nating kababayan. Ito mga public officials natin na nagdadadakdak ngayon, okay? Kung sila man ay nasiraan ng gamit, madali nilang mapapalitan. Pero paano yung mga pobre nating kababayan na nakatira lang sa shanty, lumubog ang bahay, o yung mga typical natin middle class na kababayan na after malubog ang sasakyan, paano na kaya yun? Paano kaya kung yung sasakyan na yun inutang? Nakakapikon na eh. Alam ko, hindi nyo naman gusto to eh. Kaya lang, wala kayong choice. Bakit? Hindi kayo makapaghanap buhay. Alam niyo, akala ko, si Raffy Tulfo lang ang Mr. Grandstanding. May pagka Mr. Grandstanding rin pala si Senator Villanueva. Mahirap kumita pag ganito panahon. Konting ulan, baha. Kung nung mga nakaraang taon, hanggang bukong-bukong lang. Nung isang taon, hanggang bewa. Ngayon, lagpas tao na. Nakikiisa po ako sa inyo. Kung nalulungkot po kayo, doble ang lungkot ko. I'm not sure, electionista ba tong si Joel Villanueva? Kasi yung mga ganyang panalitaan niya, di ba? At sisiguruhin mo, ilang araw mo na ngayon, maririnig mo ulit yung tinig ko dun sa Senado dahil may tatamaan ho sa lahat ng nangyayari nito. Hindi mo pwedeng sabihin, marami kasi yung bagsak ng ulan eh. Kaya yung mga ginawa naming infrastructure at mga programa, hindi na nag-suffice. So, ibig sabihin ba, ang tatamaan nito ay si BBM? Because si BBM lang naman yung salita nung salita. And by the way he delivers his speech, he's sounding like BBM. Nung nagre-reason out si BBM, okay, tungkol sa palpak na flood control projects na pinagawa niya, which by the way, inamin na rin ng DPWH na mga putyo-putyo projects lang daw yon. Hindi na kinaya, kaya bumaha. Inek-inek nyo. Trabaho niyo yan eh. For example, ang DPWH, alam niyo ho ba, 1 billion sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Now, the question is, gaano kalaki, okay, ang damage na inabot ng mahigit 1 milyong pamilya? Naramdaman kaya nung 1 milyong pamilyang yon na mayroong flood control system na naka-place para at least, kung di man naiwasan, at least hindi ganun katindi ang nangyari sa Bagyong Carina? Nasan yun? Hindi yun this year. Last year pa. 2 taon na po. Kaya ho, nasabihin ko sa inyo, ang national government palpak ang programa. Kaya kung naiinis kayo, mas naiinis. So, gano'n na ba karami ang palpak na project ng national government? Diba? Kung kayo tatanungin ko, gano'n na ba karami, since naupo si BBM, gano'n na ba karami ang palpak na project ni BBM? Punta tayo ngayon dito. Dito kayo sobrang manginginig sa galit. Imagine nyo, more than 4 million individuals ang affected ng nangyari sa Super Typhoon. More than 1 million families ang affected. Hindi man po ako binaha, hindi man po kami binaha. None of my family, relatives, well, actually, meron akong iba na gaya sa Marikina, binaha sila. Taon-taon na po silang binabaha.
Okay? Hindi man po ako nakaranas ng ganyang katindi. Pero alam ko yung pakiramdam ng mga tao na nag-invest ng mga gamit sa bahay tapos masisira lang ng baha. Kaya sasakyan yan, kaya appliances yan, kaya furnitures yan. Pag nasira yan, siguro merong iba, pwede nyo pang mapaayos, merong iba na paayos nyo, pero halos ang halaga ng pagpapaayos, parang bumili ka ng bago. Paano kung wala silang perang pambayad doon? Anong mangyayari? Inamin mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ginawang pagdinig dyan sa Senado na wala umanong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Sa harap nito, kinwestiyon naman ng ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean! Kung kayo tatanungin ko guys, na napanood nyo to during the si DPWH, hugas kamay na. Hugas kamay na siya. Wala daw konkretong plano. Sino ba dapat ang magbigay ng konkretong plano patungkol sa issue nitong pagbaha dito sa, hindi lang sa Metro Manila. Maraming parte ng Pilipinas ang nagbabaha. Just last year, I think in 2022 and 2023, matinding binabaha ang area ng norte. Ilang beses na rin ako nakapagpadala ng mga, sabihin na lang natin, mga donations sa mga nasalanta ng bagyo dyan sa norte. Hanggang ngayon, ang presidente ng Pilipinas ngayon ay taga-norte. Bakit hindi niya mapaayos ang problema ng baha dyan sa norte? Ako kahit taga-NCR ako, wala akong problema dyan as long as hindi na po nagdumadanas ng pagbaha ang mga taga-norte dahil nakakaawa na sila. Yung tayo nga lang dito sa Metro Manila, bihibihira lang tayo dumadanas ng ganyang katitinding ulan eh. 'Di ba? Pag tayo nakatindi, akala mo talagang kawawang-kawawa tayo. Sa totoo lang, sa ibang lugar, normal na sa kanila yan. 'Di ba? Ngayon kayo, bilang tayo, pare-pareho natin binoto si BBM, tapos makakarinig ka ng ganito. And prior to that, balikan natin tong vlog ni BBM. 'Di ba? Ang dami niyang magagandang sinabi rito patungkol sa paano masusolusyonan ang baha. Then pagdating mo dito, sasabihin walang konkretong solusyon ang administrasyon ni BBM when in fact ang dami-dami niyang sinasabi sa vlog niya as to how he plans, no, na mapaayos. Bakit noon sa 2 taon niyang pag-upo, hindi niya pa napapaumpisahan yung Parañaque Spillway na yan? Kung lahat ng pondo ng DPWH para dyan sa flood control, ilagay niya muna dyan sa spillway na yan. Then doon natin makikita kung ganun ba ka-effective yung naging plano back in the 1970s sa panahon pa ni Marcos Sr. Instead, sinasabi ng DPWH, nagpagawa lang ng mga putyo-putyong project ang administrasyon ni BBM, which is yun na nga yung 5,500. Nakalulungkot naman dito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan nga ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina ng mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging. Saklap, di ba? Bilyon-bilyon halaga ng pera na nilalagay sa DPWH. Yan ang sasabihin. Walang konkretong plano. So ano pala yung pinagsasabi ni Bongbong Marcos dyan sa vlog niya? Sa 1 bilyon kada isang araw daw na pondo ng DPWH. Ilang bilyon ba ang halaga ng isang dredging equipment? Ganun ba kamahal? Search nga natin, dredging.
Dredging equipment. Dredging machine. How much? Price. So far sa nakikita ko dito guys, no. Ayan, no. 298,000 sa Alibaba or 17 million. Sa 1 billion, ilan dredging na ang ano mo? Mabibili mo? May 17 million, may 5 million, may what? May 13 million, may 2 million, may 4 million. Kung dredging machine pala ang problema or equipment, no? Dredging machine at best price in India. Diba? Problema nyo pala dredging machine eh. Ba't di kayo pumunta sa mga baka naman meron dito sa Pilipinas, diba? Gumagawa, nagmamanufacture nun. Bakit hindi yung gawin natin? Diba? Balik tayo rito. Machine o yung equipment, yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na riverbed o river basin natin dito sa lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH, mula nang mag-take over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na palang walang ginagawang dredging activities sa ating mga ilog kaya naging mababaw ito at mabilis tumaas ang tubig baha. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Walang konkretong plano ang gobyerno para solusyonan ang malawakang pagbaha. Yan ang inamin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Senado sa isyu ng paglubog ng Metro Manila sa kasagsagan ng Bagyong Karina. Sabi ni DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, ang mahigit 5,500 flood control projects na iniulat ng Pangulo sa kanyang zona nitong Hulyo para sa immediate relief lamang. Band-aid solution. Bakit may pagmamalaki ang isang project na isa lang palang band-aid solution? Diba? Tapos ka na una, mapapahiya ka rin pala. To some extent, that's correct, Madam Senator. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand, and I've seen the record in the department, that is now being updated. Dito nag-init ang ulo ng mga mambabatas. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Tiyan mo. Kung titignan natin isang video ni Joel Villanueva, ang tapang-tapang niya, di ba? Galit na galit. Tapos pagdating dito, mellow down siya. Bakit? Saan inilalaan ang bilyon-bilyong pera kapag walang master plan? How do you choose the projects? Are there guidelines or parameters each time that you submit these billions and billions of requests? To what do you allocate if there is no integrated master plan for the entire country? It's very telling that the master plan, the integrated master plan, is not in existence, Mr. Chair. Pero sabi ng DPWH, walang pondo para dito at wala rin silang pondo pambili ng mga dredging equipment para linisin. Imagine niyo guys, 1 billion a day. Pinakita ko na sa inyo magkano ba ang presyo ng mga dredging na to. Sa 1 billion a day na lang, kahit araw-araw na ginawa ng Diyos, bumili ka ng isa ng isa ng isa. Hindi pa rin mauubos ang 1 billion para lang sa flood control. Isin ang mga silted waterways. Kaya question ni Marcos, bakit pumayag na tanggalin ang pondo para sa mga foreign assisted projects, gayong ito ang solusyon para sa pagbaha. Pinuna rin ng mambabatas ang 23 billion para sa feasibility study.
Sa damian niya ng pag-aaral na ginawa, walang nabuo na integrated master plan kaya lumubog ang Metro Manila at mga kalapit probinsya. Na zero lahat ng malakihan project. Imagine niyo, no? Baka yung 23 billion na yun, naitain na yun ng mga taong involved dyan sa walang kakwenta-kwentang feasibility. Imagine mo, 23 billion ng kailangan para lang sa feasibility study. Feasibility study ba yung nangyari o ma-house and lot na nabili dyan sa 23 billion na yan? Project. So ang sinasabi po ninyo, ang maaasahan lang ng Pilipino, ng buong sambayanan, itong tagpi-tagpi, patse-patse, tingi-tingi na magbibigay ng immediate relief sana, ngunit yung malakihan, malawakang flood control ay wala na. Ganun po ba? Nakakalugmok po eh. Ang gusto lang namin Pati talaga. ang issue ng reclamation sa Manila Bay, pinuna ng mga mababatas. Sinasabi din ng malaking may malaking kinalaman dito yung reclamation. Totoo ba? Binaraan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. I-discuss din ni Senator Amy yan mamaya. Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya? Reclamation project. Pag-amin ng DNR, batay sa kanilang ginawang pag-aaral sa Manila Bay, kapag binago ang itsura ng dagat, bumabagal ang daloy ng tubig. Sa datos ng DNR, aabot sa 2,570. You know what, guys, no? One of the things I've learned when I took up NATRES, no? Yung flow pala ng tubig sa mga rivers or even as simple as sa mga sapa, pag yan nababago, okay, pag nagki-create ng man-made ng mga rivers, nagkakaroon po yan ng epekto sa ecosystem. Dapat daw, kung nagkakaroon man pagbabago ang daloy ng tubig, ng sapa o ng river, hayaan daw gawin yon naturally. Huwag daw yung gagawin ng mga tao as man-made. I'll give you one very good example, no? Meron isang subdivision sa Davao City. May mga kaibigan ako na property owner doon. Okay? Sa lahat ng subdivision, yung area lang na yon ang binabaha. Now, the question is bakit? Tapos yung mga karating nilang mga within the same barangay, yung mga karating nilang mga subdivision, hindi ganun ang nangyayari. Simple lang ang sagot, guys. Dahil, yung subdivision nila, nung yung pala kinoconstruct, meron natural flowing na river doon. Hindi naman siya malaki, maliit lang. So, ang ginawa daw ng developer, hindi ko na papangalanan kung ano yung subdivision at saka developer. Ang ginawa daw ng developer, naggawa para ma-alter ang flow ng water, nag-create siya ng man-made na river. Para yung flow down ng water is mabago. Para yung tinanggalan ng yung tinanggalan ng natural flow magamit, malagyan ng mga bahay. So ano nangyari? Binaha yung na yun. So naniniwala ako, guys, hindi ko to opinion hindi ko to Ito ay isang bagay na mababasa mo sa libro. 'Di ba? 6 na hektarya ng Manila Bay ang nai-award para i-reclaim sa National Capital Region lamang. Ongoing raw ang kanilang pag-aaral at ilalabas ang resulta sa Setyembre. In general po, reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. So what we are doing now is combining what is coming from the inland
under different, how do I say, bodies of water, and what is coming from the ocean itself, from the bay itself. So these models are being run to include also now extreme events such as what has happened and what will happen now to drainage as well as circulation of these chemical and biological matters in the bay. Ganito po kasi yung itsura niya, Mr. Chair. Itinanggi naman ng MMDA na walang gasolina ang kanilang mga pumping stations, kaya hindi nasipsip ang tubig ba. Grabe guys, no? Ang lala. Ang lala. Wala man lang nagkaroon ng accountability dito. Kanya-kanyang sisihan. Diba? Ang lalaki ng mga pondo ninyo. Tapos, hindi namin maramdaman na may pondo kayo dahil either putyo-putyo project, walang pambili ng ganito, walang pondo para dito, walang panggas at kung ano-ano pa. Diba? Ito ba yung pinagmamalaki ni BBM na bagong Pilipinas? Sa totoo lang, for me, this is the first time na naka-encounter ako ng mga government officials na wala nang ginawa kung hindi magdahilan at manuro kung sino ang may kasalanan. Diba? Ito namang MMDA, wala daw pambili ng gasolina. Kasi wala namang pondo. O ngayon, isisingin nyo ngayon yan sa mga mambabatas na hindi kayo binigyan ng maayos na pondo. Kung ang sinarason nyo ngayon sa ating lahat, wala kayong mga pondo. Excuse me. Nare-recall ko tuloy guys, no? Yung walang ginawang pananakot ng ibang mga senador na pagka hindi nila nagugustuhan yung mga sinasagot ng mga public officials sa isang ahensya, ang panakot nila pondo. Babawasan ko pondo mo, hindi kita bibigyan ng pondo, pag may pakinabang ako sa iyo, dadagdagan kita ng pondo. O ngayon, anong problema? Hindi niyo ba napapansin yung common problem dito sa issue na to? Pondo. Kahit bilyon-bilyon ang binibigay araw-araw sa DPWH, pondo ang problema. Pero may feasibility study na ang pondo nila is 26 billion. Tapos ito yung nangyayari. Gano'n na ba karaming property ang nabili ng mga taong involved sa feasibility study na yan? Nagkataon raw na santambak talaga ang tinangay ng mga basura, kaya nabarahan ang mga pumping stations. Alex, sa ngayon hinihimok ng MMDA at ng mga opisyal ng gobyerno ang lahat ng local government units na magpatupad muna ng programa. Yan ay yung pagpapalit ng basura, kapalit ng mga produkto, halimbawa yung bigas, para himukin yung ating mga kababayan na mag-segregate ng kanilang basura. Imagine mo, no, kailangan mo pang sulsulan yung kababayan natin para lang gumawa, para lang magkaroon ng active participation na makakatulong din sa kanila eventually. Is this the best solution that you can actually give us? Nagagawa ka ng isang hakbang para lang gumalaw ang kababayan mo o kabaryo mo, kalugar mo, kailangan may kapalit. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka magbibigay ng kapalit dyan sa kalugar mo para lang umarte? Hindi ba dapat magpagawa tayo ng isang ordinansa? I remember this one, no? Sa Marikina. Actually, Marikina is one of the cleanest, if not the. Dahil sa naging programa before ni Fernando. Diba? And yet, even if gaano kalinis ang Marikina, pag binaha sila, binabaha sila. Na-recall ko tuloy yung issue ng Lagusnilan sa Maynila. For some time, sinarado nila ang Lagusnilan dahil what the F? Ano yung term? Ang gusto mangyari ni Mayor Lacuna doon is i-rehabilitate.
Anong nangyari? Nung bagyong Karina, halos mabura, halos mapuno yung pinaka ng Lagos Nilan. 'Di ba? So ano nangyari pala doon? Ang tagal yung sinarado, grabe yung naging traffic, sobra yung naging inconvenience, napakalaking pondo ang nilaan doon. And yet, ganun pa rin yung nangyari. You know, the beauty of social media nowadays is nagkakaroon tayo ng power to question these people. Diba? May malaki kang pondo pero ito yung nangyayari sa bayan mo. Kung ikaw isang individual, no? Bumili ka ng gamit sa bahay pero hindi mo gagamitin. Yun yung pakiramdam na ginagastusan natin ang mga proyekto ng administrasyon ni BBM at hindi natin makita yung pakinabang natin dun sa mga proyektong yan. The worst part is damaging pa yung projects na yan. Ganun nagiging walang kwenta yung ginagawa ni BBM at saka ng mga cabinet secretaries niya. Masisisi mo ba yung mga tao kung bakit nila ginaganyan si BBM? Kung yan naman ang dinadanas ng marami. Hindi ko masabing thankful ako dahil hindi naman kami nalubog sa baha. Nalulungkot pa ako kasi hindi ko alam gaano karaming kaibigan ko ang naging affected ng baha na yan. 'Di ba?